to my YouTube channel. Ito ang inyong lingkod, G. Cadiz, nagsasabing magandang araw sa inyong lahat. Kung kayo ay bago pa dito sa aking channel, please subscribe at don't forget to press the notification bell para updated kayo sa mga susunod pa naming mga gagawing video tungkol sa pagluluto. Ngayong hapon, ang aming lulutuin ay tungkol sa sumang moron, no? So tinatawag siya na moron kasi nag-originate ito sa Leyte, no? Moron, Leyte, kaya tinatawag na suman moron. So, punta tayo guys sa ating mga ingredients na ating gagamitin ngayong hapon sa pagluluto ng ating suman moron. Okay, so these are the ingredients guys. So, una tayo dito, itong dalawa, ang ating glutinous flour o ito ang ating malagkit. So, meron tayong sugar, meron tayong asin, meron tayong gatas na kondensada, yung matamis. Meron din tayong, gagamit din tayo ng margarine. Then, meron din tayong peanut butter guys, para lalong sumarap ang ating niluluto. Tapos, meron tayong itlog. Itlog ito ng manok. Meron din tayong cacao powder, no? So, sweetened ito guys. Sweetened cacao powder. Then, meron din tayong coconut milk, no? So, lahat ng mga ito ay ating mga kagamitan sa pagluluto ng ating sumang moron ngayong hapon. So, tara na guys, magsimula na tayo. Okay, so i-prepare natin ang ating mixture, pero guys, wala pa itong fire guys ha. So, wala pa itong fire na gagamitin. So, gagamit tayo ng this one guys, this is 500 ml. No, 500 ml ito. So, gagamitin natin ito. Okay, so, gagamit tayo ng 1.5 cup. But remember, this one is 500 ml. So, 1.5, meaning, ito ay 750 ml na coconut milk. Okay, so lagyan natin ng 1 can of milk. Kondensada ito, yung matamis. Yung matamis na gatas, guys. Sisimutin natin to na walang maiwan kasi sayang itong gatas, guys. Then, maglalagay din tayo ng peanut butter. Yan. Tapos, lagyan din natin guys ng konting margarine. Then, lagyan pa natin ng sugar. Ito, ubusin natin ito guys. 1 cup ito guys, 250. 1 cup na sugar. 1 cup of sugar. Tapos, lagyan din natin ng asin. 2 teaspoon of salt guys. Okay. At saka lagyan din natin ng konting vanilla guys, flavoring ito. Isa lang no? 1 teaspoon of vanilla. Tapos haluin natin ito guys.
para ma-dissolve yung lahat na nating mga ingredients na inilagay dito. So, haluin natin. So, ma-imagine nyo ba guys kung gaano ito kasarap? Kung maluto na ito? Napakasarap ito. Okay, so ilagay na natin ang ating 250 ml 250 grams na sweetened cocoa. Dagdagan pa natin guys. Tabliya ito guys. Cocoa pa rin, no? Sachet. Okay, so hahaluin natin ito ng maigi guys para ma-dissolve lahat. So wala pa itong fire guys. I-dissolve muna natin ito bago lagyan ng apoy. Pag ma-dissolve na natin ito guys, lagyan na natin ng apoy. Okay, na-dissolve na. So, lagyan natin ng dalawang itlog guys. Dalawang itlog ilagay natin. So, napakasarap talaga. Imagine nyo na lang kung gaano kasarap ito. Very nutritious and very delicious ito guys. So, kinakailangan na tutunawin natin itong itlog guys. Hahaluin natin siya ng maigi para hindi siya mamuo sa loob ng mixture natin. Kasi kapag hindi ito siya na dissolve, ma-equally spread sa ating solution, maaari siyang magiging bilog-bilog siya sa loob, no? Ito hindi pa siya na hindi pa siya na dissolve. Okay, so since dissolved na guys, apoyan na natin. So medium heat lang guys. Huwag lang yung masyadong malakas. So hayaan natin ito guys na mag-boil. So pag boil nito, ilagay na natin ang ating malagkit. 5 minutes later. Ito guys, nasa boiling point na. So idagdag na natin itong ating glutinous flour o malagkit, no? So, unti-unti natin itong ilagay. Dahan-dahan lang. So, malapot na malapot ito guys kasi gumagamit tayo ng pure na glutinous flour. Wala tayong ordinaryong bigas, no? So puros ito, purong-puro to. So hahaluin lang guys, nang haluin guys. Halo lang ng halo. So,
Ito ang gagamitin natin sa gitna ng ating muron guys. Sumang muron. So gagawa din tayo ng isa, yung puti na walang tsokolate. So the same process lang guys, pero wala yung puti, wala yung tsokolate. So pang outside sa ito, pang gitna ito, lagay natin sa gitna. So napakasarap nito guys. No? So ulitin ko, yung puti na gagamitin natin, walang tsokolate, walang chocolate. So the same process lang. So malapot ng malapot ito guys kasi pure. Meanwhile, Okay guys, tingnan nyo guys oh. Malapot ng malapot na. Malapit na ito. So kung ito ay dumating na sa puntong masyado na siyang malapot, so stop na. Yun na naman puti ang ating gagamitin. So hintayin pa natin to ng ilang minuto guys bago natin aalisin dito sa ating kawali. So kailangan na haluin talaga ng mabuti para yung mga ingredients natin ay maghalo-halo ng gusto. a few moments later. Okay guys, so it's so sticky na, malapot na. So at atin na itong alisin galing dito sa ating kawali at ating palamigin kasi mas madali siyang babalutin natin kung malamig na, no? So it's time. Okay guys, so dito naman tayo sa puti. So like I said kanina, the same process pa rin guys, no? The same process. Like I said, the same process. So lagay natin itong ating coconut milk. Isa at kalahati ito. Tapos idagdag natin itong ating gatas. So, ang wala lang dito guys, yung tsokolate lang, no? Hindi natin nilagyan ng tsokolate kasi pang outside to. Yung may tsokolate, pang inside yan. So, makita nyo ang kaibahan ng kulay. Ito medyo puti lang. Yung sa gitna na ilagay natin ay may kulay. So, kukulay tsokolate siya. Meron pa dito natira kanina, oh. Okay, so the same pa rin. Lagyan pa rin natin ng margarine. Kasi ang wala lang dito is yung ano lang, tsokolate. So meron pa rin margarine. Mayroong margarine at saka meron ding peanut butter. So ang peanut butter ang magbigay ng sarap, no? At kunting vanilla guys. 1 teaspoon only. At saka asin. Kasi may sugar din ito, may asin din. No? 1 at kalahating teaspoon lang. Kunti pa. Okay. So
itong egg natin. So, dalawang itlog lang ang ating ilagay. No? So, ganun pa rin. Hahaluin natin ito. Meanwhile, Okay guys, itong puti natin guys, wala pala itong sugar, no? Kasi matamis na yung condensed milk. Kaya wala nang sugar. Kasi outside to. Yung kanina, may condensed milk din. Yung pangloob, meron ding may condensed milk, may sugar. Ito, may condensed milk pero walang sugar. So, lagyan ko na ng apoy. So, hayaan din itong mag-boil guys. Pag mag-boil na siya, ilagay na natin yung ating malagkit o glutinous flour. a few moments later. Ito guys, oh, na-dissolve na ang lahat nating mga ingredients. So, kung titingnan natin siya, medyo yellowish siya. Kasi yung margarine at saka peanut butter ang siyang nagdala ng color ng yellowish, no? So, hindi siya puti, pero medyo brown, medyo yellowish. Okay, so ilagay na natin itong ating glutinous flour o malagkit. So, the same process guys. Pahinaan ko rin ang apoy. Dahan-dahan lang, unti-unti lang nating pasok yung glutinous flour guys. Huwag nating iubos kaagad. So, possible guys, itong puti natin na glutinous flour, possible mas sticky ito compare sa isa. Kasi pang outside to eh. No? So, possible mas sticky siya. Minutes later. Okay, ito guys, so tingnan nyo, malapit na siya. Malapit na itong malapot na. No? So, hayaan pa natin itong manatili dito sa loob ng kawali sa ilang mga 2 minuto. Okay guys, okay na itong ating puti, no? Pang outside na gagamitin sa outside ng ating sumang moron. So, transfer natin to sa ating lalagyan. By the way guys, palalamigin pa natin ito bago ito babalutin kasi mas mahirap na babalutin yung mainit, no? Kaya palalamigin natin ito kasi mas maganda siya pag malamig. Okay? Minutes later. Okay guys, so dito na tayo sa pagbabalot ng ating sumang moron. So ipakita ko sa inyo ang dahon, no? So ang dahon kahit gaano kataas, ang importante yung lapad niya. So this one more or less mga 7 inches, 6 to 7 inches. So this one mga 7 inches, no? So ito na. So ang gagawin natin guys, no? Ito binilog-bilog ko na siya. So, ito ay malamig na, no? Ang gagawin natin dito, i-roll natin ito ng pen natin para mag-flatten siya. Yan. Diyan natin yan nilagay. So,
Meanwhile. Okay, so ito na namang white. So, ilagay natin itong ating tsokolate sa loob. Tapos, ganito na. Ito sili doon. So, ikakat natin guys sa desired na haba na gusto mo. Pagkatapos, babalotin ka agad. Tapos guys, itatali natin kaagad. Ang gamitin natin sa pantali ay dahon pa rin para organic. Para walang halong chemical guys. Ito naman sa kabila. Ipupos natin yung nasa loob. Pagkatapos, tataliin na naman. Tatalian. Walang problema guys kung hindi masyadong mahigpit yung pagtali guys kasi stem ito guys. No? So no problem kung hindi siya masyadong, hindi naman makapasok yung tubig kasi stem siya. 20 minutes later. Okay guys, so marami na to. I-steam na natin to. So, tingnan nyo guys, may malaki, may maliit. Katulad din to ng iba dyan, na may malaki, may maliit. Kung business ito guys, kinakailangan na yung ginawa ninyo ay uniform ang size. Pero, hindi naman ito business. Kakainin lang namin to. Pagkatapos, kaya hindi siya uniform. Okay guys, so tatakpan na natin. So, hayaan natin itong maluto sa loob ng mga 50 minutes guys. Fully cooked na ito. No? Kasi yung dough natin kanina, hindi yun fully cooked. Kaya hayaan natin itong maluto ng 15 minutes. And I'm very sure after 50 minutes, fully cooked na to. Many minutes later. Okay guys, this is after 50 minutes. Parang naluluto na to. So, this is it.